Posible di umanong bumalik sa college ang Exhibit 10 contract player ng Lakers na si Robbie Avila, ang player na may pinakamaraming nickname ngayon. Inopen kasi ang kanyang ika-5 taon na eligibility sa college. Na ang portal pa para sa mga transferee mag-o-open ng August 3 to August 10 US time. Based sa mga report, binago kasi ng korte ang ruling sa mga player na part ng class of 2022 na tapos na yung 4-year eligibility. Pwede silang magdagdag ng 1 taon pa. Pagbabasihan muna di umano ni Avila kung ano ang magiging option niya bago pumasok ulit ng college. Yung mga fans naman, sinabi online na maghanap naman siya ng totoong trabaho, hindi yung babalik siya ng college. Hindi lang naman kasi si Avila ang pwedeng bumalik sa college, kahit yung mga naglaro sa Summer League at G League. Naging baliktad kasi ngayon, yung mga college player dati gustong umalis ng college, ngayon naman yung mga pro player gustong bumalik ng college dahil mas malaki ang makukuha nila dun. Parang nagsimula yan dati pa kina Ben Simmons at kay Pinsan, DeMarcus Cousins, nang kinall out nila dati yung NCAA dahil kay Zion. Yung mga ganyang player hindi kasi nababayaran. Kaya after ni Zion, ang dami mga alternative na dumaan na hindi rin naman nagtagal hanggang sumunod yung college na ang nagbabayad sa mga player. Financially, ang isang player tulad ni Avila kung mapupunta sa college, mas malaki ang kikitain niya sa 1 taon. Kumpara sa mag-iintay siya na makakuha ng contract sa NBA, yung standard. Nakakuha kasi ng kontrata para sa Exhibit 10 si Avila ng 1 million or 2 million mahigit na contract para sa Lakers. Pero hindi naman niya makukuha yon hanggat hindi siya na isa-sign sa standard contract or kaya two-way contract. Kapag winave pa siya or dinala sa G League, ang possible niya makuha around $75,000. Mas malaki ang makukuha niya kumpara kung mapupunta siya sa conference gaya ng SEC, Big Ten, ACC, or iba pang mga conference na malalaki sa college. Malaking revenue kasi ang nakukuha nila at papataka ni Avila at least $100,000 na nil contract or kaya mas malaki pa. Kasi kung ang isang player na nasa NBA Summer League na or G League tapos babalik lang din siya ng college at hindi mapupunta sa mga big time conference, sayang lang din ang pagbalik niya doon kung hindi niya makukuha yung max or kaya nasa 100,000 to 300,000 na nil contract. Noong nakaraan naman, hinamon ni AJ Dybantsa si Luka. Pagdating di umano ng NBA season, dadalhin niya sa Isolation Island. Ngayon, naging motivated di umano si Luka na ipahiya si Dybantsa. Baka daw iskoran ng 40 points nitong si Luka si Dybantsa ng harap-harapan based sa mga fans. Meron pang isang player na naghamon kontra naman kay Jimmy Butler. Ito nga si Dillon Brooks na gusto niya di umanong maka one-on-one si Butler pero hindi sa basketball kundi sa boxing. Mukhang may galit talaga tong si Brooks kay Butler dahil dati siningle out pa ni Butler si Brooks sa isang interview na hindi siya pinatamaan as in diretsong tinira ni Butler si Brooks. Dahil sa pagiging dirty player niya at yung mga antics na ginagawa niya. Wala pa nun sa Golden State itong si Butler, nasa Miami pa lang. Hindi pa sa ngayon sumasagot si Butler sa sinabi nitong si Dillon Brooks na gusto siyang maka one-on-one sa boxing ring. Yung ibang mga fans naman, iniintay din yung sagot ni Butler regarding sa sinabi nitong si Brooks na gusto siyang makaharap sa boxing ring. Dahil nga si Butler tinawag dati na isa sa mga fake tough guy. Base pa dito kay Dillon Brooks, gusto niya makakalaban itong si Butler sa loob din ng court kapag bumalik siya galing injury. Mukhang matapang ngayon si Brooks dahil mukhang alam niyang hindi makakabalik agad si Butler dahil sa injury niya sa tuhod. Meron na lang ding ilang araw bago pumasok si Anthony Davis sa contract extension. 4 years, $275 million ang contract na pwede makuha ni AD. Pero technicality, 3 taon lang dahil nga meron siyang player option. Nakamonitor ang iba mga teams ngayon kay AD kung paano ihahandle ng Wizards yung extension niya. Kasi nga yung Wizards ayaw ding magbigay ng malaking kontrata dahil napapirma na nila si Trae Young tapos may mga batang player pa ang pipirma ulit. Maapektuhan ng malaking kontrata ni Anthony Davis yung rebuild ng Wizards. Magpupush pa rin di umano si AD sa trade paalis ng Wizards para makakuha ng extension sa ibang team naman. Consider na rin kasing expiring contract si AD dahil meron siyang 1 taon tapos 1 taon na player option. Malabo di umanong bitawan ni AD yung player option kung hindi siya sigurado makakakuha ng malaking kontrata. Lalo na kung injured na naman siya sa susunod na taon. Dati kasi nire-recruit siya ni Draymond Green papuntang Golden State kasi yung management hati kay Anthony Davis.
Ang pwede lang i-trade kasi doon si Jimmy Butler na posibleng maupo ng buong season. Kaya nga parang nagkagulo yung team nila eh. Ayaw gumawa ng move ng GM kaya yung mga insider ang gumagawa ng move ngayon. Nadamay pa si Steph. Ang himbing kasi ng tulog eh. So ito, proposal lang to ng mga insider na pwedeng ipalit si AD kay Joel Embiid. Parehas naman daw kasing injury prone. Hindi rin kailangan mag-dominate ni Anthony Davis sa bola. Kailangan kasi ng Sixers defense. Based sa mga insider, mas clear fit si Anthony Davis kina Brown, Maxey at LeBron kung siya ang ilalagay para mabawasan yung ball domination or ball possession. Sila kasi yung team na merong 4 na player na ball dominant. Kahit tanggalin pa doon si Joel Embiid dahil nga injury prone din siya, 3 pa rin na ball dominant ang meron doon. Nagsimula kasi yung trade na yan kay Embiid mula din kay Rich Paul dahil sa podcast nila ni Max Kellerman na hindi naman kasi agad dinenied nitong si Rich Paul. Si Anthony Davis, handle din niya. Tapos si Tyrese Maxey, ganun din. Kaya yung mga fans, nagre-ready na lang na si AD matrade papuntang Sixers kapalit ni Joel Embiid. Sabi nga ni Rich Paul, team na ni Tyrese Maxey yung Philadelphia. Si Joel Embiid na yung nag-recruit kay LeBron, siya pa yung magiging alay ngayon. Lalo kasing lalalayan kung hindi rin magiging maganda ang lalaro ni Embiid sa regular season, lalo na hindi alam kung gaano siya ka-healthy. Mas madali daw kasi na mababawasan yung ball possession at attempts ni Anthony Davis dahil defensive player siya kontra kay Joel Embiid na isang offensive player din. Pero sa pagitan lang din ni Embiid at ni Anthony Davis, kay Joel Embiid na ako eh. Kahit injured, naglalaro pa rin. Tinatamaan lang talaga ng kamalasan si Joel Embiid since pumasok siya ng NBA. Meron kasing team na pwedeng puntahan talaga si AD, baka magkaroon pa ng chance na maibalik sa dating form. Yung form na sinasabi ng mga scout doon at insider, yung hindi siya masyadong nai-injured. Baka matupad pa ni Anthony Davis yung sinabi niya makakalaro siya ng 82 games ngayong season, hindi kasama ang playoffs. Ang team na yon, Phoenix Suns. Subok na ang Suns na ibalik ang mga player sa healthy form. Katulad dati si Shaq nung napunta ng Phoenix Suns na ibalik din dati yung kanyang healthy form. Si Steve Nash din dati meron kasi talaga siyang injury sa likod. Pero nagawa or na-maintain ng Suns ang healthy form niya. Nung umalis siya ng Suns, dun bumalik ang injury. Si Chris Paul lagi din nai-injured dati pero nagawa ng Suns na maibalik yung healthy form niya. Ganun din si Kevin Durant. Parang baliktad lang din sa Suns. Yung mga injury prone player nagagawa nilang healthy pero yung mga player na healthy na napupunta sa kanila nagiging injury prone. Katulad na lang din ni Bradley Beal at ngayon naman si Jalen Green. Noong nakaraang taon, naging playoff contender ang Suns para may kulang lang din sa kanila, yung big man. Ideally, pwede untrade sa Suns dito kay AD kaso nga lang mauubos ang kanilang draft picks ay ubos na rin naman hanggang ngayon. Magiging 1-year rental lang din si Anthony Davis sa Phoenix Suns dahil magiging malaki ang kontrata nilang dalawa ni Booker. Pwera na lang kung magpababa si AD.